Tila Brigada! Kagaya nga ho na nabanggit natin kanina mga kabrigada, pag-usapan nga ho natin, ano ba yung nangyari dun sa hearing ng LTFRB kahapon, hinggil nga ho sa hirit na dagdag pasahe para ho sa jeepneys. Makasama po natin mga kabrigada si Ka-Obet Martin, ang tagapangulo ho ng grupong Pasang Mazda. Magandang umaga Ka-Obet, welcome po sa Tira Brigada, kasama po ninyo Brigada Gab, Brigada Abner, good morning po. Morning po. Brigada Gab. Opo. Good morning. Opo, Ka-Obet, ano ho ba yung nangyari sa hearing kahapon? Kasi parang sabi ho ni Chairman Guatis, kailangan pa raw ho nila ng mas maraming data, kailangan pang pag-aralan. Paano ho ba nangyari? Pwede ho bang pakikwento ho sa amin, Ka-Obet? Well, Brigada Abner and Brigada Gab, yan yung mga talagang alituntunin o process na isang ng aming application for implementation of 1 peso provisional increase. Mm-hmm. So, may hinihingi lamang si Chairman Guadis yung ibang requirements namin na bakit ba kailangan kami magtaas. So, normal lamang na dagdag namin sa aming petition yung cost of spare parts, yung cost of operation, mga breakdown ng aming unit. So, I advised our lawyer yesterday to do all the details regarding the expenses that being incurred by our operators and drivers. So, ngayon ho, binigyan naman kami ng 10 days ni Chairman Guadis to submit the said documents or proposition paper. So, mamaya po, kausapin ko ang lawyer namin at kahit naman mo wala pang 10 days, even in 5 days, if she can prepare documents, pwede na action na ng board. So, we will not wait for until August 30 as what Chairman Guadis mentioned yesterday during his interview. But ito nga, maaga pa ay para tawagan ko lawyer ko para submit lahat. Or I can give her an input para po dun sa aming position paper. Opo. Brigada Abner and Brigada Gal. Ka-Obet, nagkaroon ba ng reconciliation doon sa iba't ibang mga petition? Siyempre, yung ibang mga transport groups, may mga petition sila, unlike your petition na provisional. Pero yung iba, hindi po provisional at unlike po sa inyo na piso lang yung dagdag pasahe, yung sa kanila, piso sa first 4 kilometers, pero may dagdag doon sa mga succeeding kilometers. Ano po yung mga doon? Anong nangyari doon kahapon? Well, tama po yan, Brigada Abner and Brigada Gap. At kahapon nga po, the petition filed by Stop and Go and FEDUDAP was dismissed by the board since they are a lack of interest on their petition for fair increase. And our petition was heard yesterday at yun nga po ang napag-usapan. So, yung amin na pinagpatuloy, the other group ay dinismiss ng LTFRB chairman at ng board. At yun na lang po amin ang tinututukan sa ngayon. Kanya nga po, Brigada Abner at Brigada Gab, uno sa inyong istasyon, kung ito naman po, based on the explanation of our lawyer and to my, per my interview in other networks, sinabi din po namin na ito naman yung pansamantala lang na pagtataas, samantalang mataas ang presyo ng ating petroleum product. At kung mag-normalize, sa open, sinabi ko po ito, and during the hearing na we will recall the said petition at ibabalik po natin doon sa normal na pamasahe. Yan po ay para sa kaalaman ng ating mga nanonood ngayong commuters, mga mamamayang Pilipino, na sana po ang pakiusap po maunawaan nila ang flight ng ating mga driver sa panahon na mataas po ang presyo ng mga petroleum product. Una, Brigada Gab and Brigada Abner, wala na pong pagkukunan ng ating mga driver. Kundi ito lamang po ang isang paraan upang makatugon sa pangangailangan ng kanilang sarili at kailangan ng pangangailangan ng kanilang pamilya at ng operator. Opo. Doon po sa petition ninyo, humihingi sila ng additional justification na Ka-Obet doon sa inyong petition. So, hindi na isama doon sa original draft ng petition ninyo, yung computation po, magkano lang po yung naiuwi ng individual driver and operator kapag ganito yung presyohan na Ka-Obet? Tama po yan sapagkat our lawyer didn't see the outcome of the hearing yesterday na magtatanong ang chairman doon. Kanya, since the only documents that she carried, yung pong mga price increase ng mga petroleum product, we have all the records when it is tinaas at magkano bang itinaas, magkano ba ibinaba. Doon lang po kami nag-focus sapagkat talaga namang kaibigang Gab and mga kaibigang Abner, makikita mo naman pag nag-increase ng
presyo ang oil, Mm. merong 150, magro-roll back the other week, 50. Mm. So there is no justification about it. Opo. Kanya, ito yung nag-insist ng lawyer namin. And aside, Mm. I also call the attention of Department of Energy to investigate. Mhm. Pagka kasi itinaas yan, dapat iniimbestigahan din ng DOE at saka ng Department of Justice. Mm. Yan ay during the time of ex-President Arroyo na there is joint agreement or joint agreement between DOE and Department of Justice that they will investigate in case na tumaas. Halimbawa, tumaas ng 2 piso, iimbestigahan po nila yan. Ano ba ang dahilan ng pagtaas? At kung ibinaba naman ng 20 centimos, iimbestigahan din po yan. So, kahapon, binanggit ko po rin yan during our meeting with Chairman Guadis and Board Member Engineer Gani, na palagay ko kailangang makuha ang atensyon ng DOE at ng DOJ tungkol po dito sapagkat it's unfair for us na kami nagbabayad. At kami po kasi regulated by the board, we cannot just simply increase our fare without filing a formal petition for fare increase. Unlike the big three, Petron, Caltex, Shell, since they are deregulated, they can increase their price any moment, any given time. Pwedeng magtaas at alam mo nga yung mga kaibigan Gab and Abner, the purpose of the law, the oil regulation law, is for them to compete. Pero ang nangyayari ko, kartel, nagbubulungan. You can also observe, pag nag-increase ang Petron, ang Caltex, ang Shell, itong big three na ito na tinatawag namin, iisa po ang kanilang presyo. So, may kartel. Ibig sabihin, hindi po nagkakaroon ng competition among themselves sapagkat hindi nasusunod ang the very essence of the oil deregulation law. Kundi, they take advantage of the law na anytime pwede silang magtaas, magbubulungan lang o Petron, Shell, itaas natin sa Martes. Alam mo, every Tuesday naman nataas din eh. Oo. So, walang competition ho. Okay. Liban doon, sa ilang small player na pinagkukumpit-kumpit nila ang presyo, pero iyan po, para malaman po na taga-ari din po nila yan. Huwag lamang masabing walang competition among themselves. Okay. Pero sila din po ang may kagagawan yan. Opo. Nung last interview po namin sa inyo, kaobit sabi ho ninyo, umaabot ng 4 pesos and 50 centavos yung nadagdag ho sa diesel. Itong mga nakarang linggo, kung di ako nagkakamali, 2 weeks tayo nag-rollback. Magkano na ho yung competition ho ninyo dyan sa Pasang Mazda, kaobit? Sa 2 weeks na yan, when I told you during my interview sa inyo, 4 pesos 50 centavos. Ngayon po, nag-rollback yan. Pag nararamdaman naman nilang nagpapile kami, may nag-rollback bigla yun ng 1 peso 50 centavos. Naging 3 pesos pa rin. No? Ang balance namin. Kanya sabi ko, hindi pa rin sapat ang 3 piso. Ito. Ngayon, may rollback na naman sila ngayon. I think something 1 peso ba? 18, hindi ko ba nakukuha eh. Kulang pa rin po yan. Kasi talagang dapat alamin ng DOE. DOE lagi ang pinupukpok rito at DOJ. Bakit ganon? Bakit ganyan lang kababa ang ibinaba? Samantalang pag magtataas. At saka, maikwento ko, alam mo, may mga congressman na kaming nakausap, may mga senador na tungkol dito sa oil deregulation law na i-revisit nila, kaya pag-aralan, i-revisit. Wala po, mga tahimik po sila. Puro ang sagot, titingnan namin kung paano magagawa namin dyan. Ganun. On that way, wala ko kaming magagawa kundi lumaban na lamang at ipaglaban yung aming karapatan. Pero kaobet, napakaganda po nung sinabi ninyo na kapag kami mga increase, halimbawa 2 pesos per liter na increase, dapat maimbisigan ng DOE kasi nga, parang pwedeng i-relate, halimbawa sa presyo ng imported rice, di ba may landed cost na dumadating sa Pilipinas, tapos i-compute na magkano ba yung tariff na ipinatong doon, and magkano lang yung allowed na pwedeng ipatong ng mga negosyante. So sa case po ng mga produktong petrolyo, dapat may computation din sa landed cost, tapos yung excise tax, tapos magkano yung allowable profit na pwedeng ipatong. By doing that, malalaman po kaobet kung may nagsamantala, may pumatong ng sobra-sobra doon po sa presyo. Tama po yan. Kanya nga po kami hindi tumitigil na. Ito yung laban ng operator at driver. Hindi yung laban sa gobyerno ang ginagawa namin. Kundi,
ipinaglalaban po namin ang aming karapatan. Okay. At kung maalala mo ito, kaibigan Gab, kaibigan Abner, about a month ago, o 2 months ago, nung pong magtaas sila ng presyo, meron po silang battery stock, good for 2 months. Oh. Ngayon, hindi ko lang alam kung bang napag-usapan natin ito. Iyan po yung tinatawag namin. Alam mo, yung isang istasyon, kaibigan ko, yung nag-interview sa akin. Ang tawag ko namin dito, windfall profit. Kanya ho, yan ay talagang grabe ang ginagawa niyan. Merong battery stock, good for 2 months where nabili nila ito ng murang halaga, biglang magtaas, itinaas nila ang presyo, bawal po iyon. Pero ginagawa ko nila yan. Kaya ang tawag namin dyan ng kaibigan ko ng istasyon, windfall profit, which is very, very true. May statement po ang DOE tungkol dyan, Kaobet. Ang sabi po nila, abay walang mekanismo ang gobyerno na matukoy kung yan ba ay lumang stock, yan ba ay in-import sa ganitong petsa. Kumbaga, walang kapasidad ng gobyerno na i-monitor kung kailan... Kung nabili ba nila ng mura yan, ganun. Correct. Kaya ano ang ginagawa ng DOE? Anong trabaho nila? Mag-monitor ng presyo sa world market, sa paligid ng merkado. At pagkatapos, ibalita na lang sa atin. Samantalang yung nangyayari sa atin inside our country, hindi nila alam kung ano ang ginagawa ng big na ito sa kanilang stock. Dapat kanya nga po ang sinasabi ko. Dapat mag-imbestiga sila para malaman nila ang mga dahilan. Kasi kung nakaupo lang sila sa opisina at paikot-ikot na, paupo-upo lang sila, paikot-ikot lang sila doon, ano maimbestiga nila dyan? Pero monitoring sa world market, alam nila. Ibang bansa na monitor nila. Samantalang yung bansa natin, yung stock ng mga kanilang pinangangalagaan, hindi nila nalaman kung may stock ba to o wala. Ano ba yan? Susunod na lang sa galaw ng merkado na, isang linggo, ito ang presyo natin. Sa isang linggo, ito ang ating magiging rollback. Ito ang magiging price increase na ito. Kanya sabi nga ni Boy Vargas, sa mga member ko sa Magnificent Seven, parang spokesperson na ang DOE ngayon. And they are protecting the interests of the big three and some small players in our country for them to earn more. Hindi po na iniintindi ang aming hanay ng transportasyon na nagsiservis sa ating taong bayan. Okay. Tawid na ako ng konti, Kaobet, doon naman sa ating, siyempre, sa mga mananakay natin, mga commuter, Well, doon sa mga past interviews namin, yung mga man on the streets namin, parang majority naman ng mga mananakay, sinasabi nila na okay lang kasi naiintindihan namin yung mga driver. Laging ganyan ho yung sagot nila. Pero, ang sabi ho nung, di ba, ni Chairman Guadis, ang titignan naman ho dyan, itong inflationary impact. Baka naman daw ho maka-epekto sa inflation if ever mapagbigyan ang inyo pong hirit na dagdag pasahe. Any reactions po dito, Kaobet? Tama po yan sapagkat marami po mga commuters natin, especially the commuters group under the leadership of Ma'am LB Medina. Amenable naman po dun sa aming hinihingi. Tama po yan, magkakaroon to ng impact sa ating ekonomiya sapagkat this will have a domino effect in our business. Naintindihan po natin yan, pag nagtaas kami, magtataasan ng mga pangunahing bilihin, transporting the goods from the provinces to the city, to Manila, medyo may gastuso yan. Kanya nga po ang aming hinihingi rito, pang-unawa lamang, pansamantala. Hindi ito pang matagalan. This is not a permanent increase, but this is a provisional increase na pag nag-normalize ang presyo, we will recall the petition para bumalik po tayo sa talagang pamasahing 15 at 13 sa traditional gift, 15 sa modern gift. Okay. Sige po, with that, Kaobet, patuloy ho kami makikiantabay ho sa inyo dito ho sa mga susunod ho nating hakbang. Sabi ho ninyo, unahan na ninyo, hindi na ninyo hantayin yung 10 days para po makasagot na ho tayo dyan sa atin. Maraming salamat po, Kaobet. Mabuhay po kayo. Brigada Abner, pwede ba kung may pasalamatan lang sa sige ho. Ahensya ng ating pamahalaan? No problem ho. Well, sa pagitan po ng isa ng brigada kay Abner at kay Gab, pinapasalamatan po ang kagarangalan ng Pangulong BBM at ang ating kalihim ng DSWD sa kanilang pag-ibigay ayuda sa amin ng transportasyon, lalo sa Pasong Masta, sa Magnificent Seven. At kami po lubos-lubos na nagpapasalamat sa ating kalihim Rex, sa ating Pangulo, kay Ma'am Asek Irene Dumlao, pagkat tinugunan po nila ang aking kahilingan na mabigyan ng ayuda ang ating public transport at hanggang sa ngayon po tumutuloy sila.
Maraming salamat, kaibigan Gab and kaibigan at Brigada 7. Isang magandang umaga po. Salamat po Salamat sa po. inyo. Ating oras. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.